Magandang gabi sa inyong lahat. Happy Sabbath po sa inyong lahat. At saka happy anniversary. Ngayon ay 39th anniversary ng ating iglesia. Tayo po ay nagagalak sapagkat sa loob po ng 39 na taon ay ang kanyang iglesia sa dakong ito ay kanyang pong ingatan at saka kanyang pinalago, pinagbabayan. At tayo ay sama-sama na patuloy na naglilingkod sa ating Panginoon Diyos. Ngayong gabi ay mag-uumpisa tayo sa ating pag-aaral para doon sa ating aklat. Sabi ng ating coordinator para sa ating Whisper Worship ay sa Patriarchs and Prophets na tayo nadirigyan. At ang ating paksa ngayong gabi, mga kapatid, ay pinamagatang bakit ipinahintulot ang kasalanan. Ito yung nasa chapter 1. Ang katanungan nito, mga kapatid, ay isang katanungan hindi para questionin natin o pagdudahan ang gobyerno at ang pamamahala ng Diyos. Ang katanungan nito ay lalo na ang ating paksa sa ating pag-aaral ngayong gabi ay nilalayan natin na unawaan natin kung gaano kalaki ang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. So kung tayo man ay magtatanong bakit ipinahintulot ng Diyos ang kasalanan, ay dapat kikinta sa ating mga kaisipan ang isang kaisipan na ang Diyos ay pag-ibig. Paano po ba naging pag-ibig ang Diyos kung kanyang ipinahintulot ang kasalanan? Na siyang dahilan ngayon ng kalungkutan, ng kasakimaan, ng kamatayan at ng mga kaguluhan sa mundo. Bakit ang isang Diyos ng pag-ibig ay kanya po pinahintulot ang kasalanan? Mapatid, simula pa lamang, ang gobyerno ng Diyos ay nakabatay sa gobyerno ng pag-ibig. Sangayon sa aklat ng unang buwan 1:16, binabanggit doon ang Diyos ay pag-ibig. Ang sabi doon, ang sinumang umiibig ay nakakakilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Sa mga tuwid, ang Diyos ay pag-ibig, mga kapatid. At ang pag-ibig nito ay kailanman hindi nagbabago. Ang sabi ng Santiago Kapitulo 1:17, kahit anino ng pagbabago, ay hindi nagbabago ang Diyos. Kung siya ay pag-ibig ng mga nakaraan, sa kasalukuyan siya din ay pag-ibig at siya ay naharap. Sa mga tuwid, ang Diyos, ang kanyang gobyerno ay gobyerno ng pag-ibig. At mayroon tayong tinatawag na Trinity, yung tinatawag na Kadiyusan. Doon sa langit, ay kasama sa konsilyo ng langit, ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Kasama na rin ang Banal na Espiritu ng Ama. Nagkaroon ng malaking pagsisilos si Satanas. Sabi niya, bakit si Jesus lamang ang pararalan bilang Diyos? Ako din dapat. Alam po ninyo, kapatid, ang pagsisilos ay lalo na kung iyong gustong kukunin yung hindi naman sa iyo, ay isang bagay na kasublang-sublang sa Diyos. Hindi magandang bagay, mga kapatid, na pagsisilusan mo o kaya pag-iingutan mo ang isang bagay na hindi naman sa iyo. Ganito ang nangyari kay Satanas, mga kapatid. Si Satanas ay gumawa ng tinatawag na pagre-rebelde sa Diyos, ngunit sa pamamagitan ng pagkukumuri. Siya ay ngunit at siya ay nagkaroon ng pagdanais na maging mataas sa lahat. Ang sabi doon sa aklat ng Ezekiel, Kapitulo 28, talatang 12 at 15. Itong si Lucifer, dati, ay isa siyang anghel na napakaganda. Hindi naman siya
masama na nilikha ng Diyos. Siya ay isang perfecto na nilalang. Ang sabi sa chapter 28, basahin natin sa verse 12 hanggang 15, ay ganito ang sinasabi, anak ng tao, pinanaguhin mo ang hari sa Tiro at sabihin mo sa kanya, ganito ang sabi ng Panginoon Diyos, iyong tinatakan ang kabuuan at puno ng karunungan at sakdalan sa kagandahan. Ikaw ay nasa itin, sa alamanan ng Diyos. Lahat na makagandang bato ay iyong kasubutan. Ang saryo, ang topasyo, ang diamante, ang berilyo, ang onyx, haspi, ang sapiro, ang esmeralda, ang karbungko, at ang linto. Ang pagkayari ng iyong pandirita at ang iyong flauta ay ama sa iyo. Sa kaarawan na ikaw ay nalangin, ay nangahanda. Ikaw ang pinahirang kirubin na tumatakip at itinatag kita na ano pat ikaw ay nasa ibabaw ng banal na bundok ng Diyos. Ikaw ay nagpandig manaon sa gitna ng mga bato ng kadaga. Ikaw ay sakdal sa iyong mga latad mula sa araw na ikaw ay nalangin hanggang sa kalikuan ay nasupungan sa iyo. Napansin natin ang mga talata mga kapatid na itong si Lucifer, itong anghel na ito, na isang kirubin, siya ay tumatakip sa ating Panginoong Jesus sa mga panahon ng pagsamba. Siya ay nagmataas. Ang sabi ng talata, ang sabi ng Biblia, mga kapatid, hanggang sa araw na masutungan ang kalikuan sa iyo. Ano ba ang sinabi at ginawa ni Lucifer na nasutungan sa kanya ang kalikuan o ang kasalanan? Pakinggan ninyo mga kapatid ang aklat ng Isaias, Kapitulo 14, 13 at 14. Ganito ang sinasabi sa atin ng banal na kasulatan. At sinabi mo sa iyong sarili, ako'y sasampa sa langit, aking itataas ang aking luglukan sa itaas ng mga bituin ng Diyos. At ako'y uupo sa bundok ng kapisanan, sa mga kadululuhang bahagi ng hilagahan. Ako'y sasampa sa taas ng mga kaitaasan ng mga alapa, ako'y magiging gaya ng kataas-taasan. O si Lucifer, mga kapatid, ay gusto niyang maging kagaya ng Diyos. Gusto niyang mapasa kanya ang posisyon ng Diyos. Gusto niyang siya isang pahindig. Ay sabi niya, ako'y sasampa sa itaas ng mga kaitaasan ng mga alapa, ako'y magiging gaya ng kataas-taasan. Ito ang panukala ni Lucifer, mga kapatid. Gusto niya na siya ang maging kilala. Gusto niya na siya ay maging sikat. Gusto niya maging Diyos, mga kapatid. Dumarating din ba sa ating mga buhay na pagkaminsan ay parang gusto natin tayo makilala? Kapag ganoon, mga kapatid, ang Espiritu niya ay hindi Espiritu ng Diyos. Sapagat ang Espiritu ng Diyos ay Espiritu ng pagpapakumbaba. Sa halip ay itanyag ang ating Panginoon sa ating mga accomplishments. Kung ano man ang ating mga nagagawa sa tahanan, sa ating mga trabaho, maging sa iglesia, mga kapatid, ay gawin natin ito sa pamamagitan ng pagpapakumbaba at sa pagtataas hindi ng ating sarili, kung hindi ng ating Panginoon. Kaya ginawa ng ating Panginoong Diyos sa kanilang konsilyo ay kanyang ipinatawag ang sansinuko. Pinaharap ang lahat ng mga anghel ng bilang nila ay 10,000, tig sa 10,000 at 10,000. Ganyan kadami ang mga anghel, mga kapatid. Sa ngayon sa aklat ng Apokalipsis 5:11, ganoon kadami ang mga anghel. Nandoon sa harap ng luklukan ng Diyos ang lahat ng mga anghel. At ito ang pagtataka, mga kapatid. Si Lucifer ay kasama na nandoon. Siya ay tumatakip sa luklukan ng Diyos sa pamagitan ng kanyang mga pakpak. At siya ay sumasamba din naman sa Diyos. Siya ay yumuyuko kay Kristo at sa kadyusan. Sa mga tuwing si Lucifer, mga kapatid, ay nagkukulwari sa pamagitan ng kanyang ginagawang pagbabalat kayo ng paggalang sa Diyos. Subalit sa loob ng kanyang puso at ng kanyang kaisipan ay pagpuno ng pagre-reveal at covetousness, yung tinatawag na pag-ibig, mga kapatid. Yumuko si Lucifer kay Kristo at nung nag-awitan ng mga anghel, si Lucifer din naman ay umawit.
talaga. Parang sa loob ng iglesia, maawit din naman. Sumasamba din naman sa Panginoon, nangingilin ng sabat, nagbibigay ng papuri sa Diyos. Pero ang puso ay punong-puno ng pagmamataas. Ito si Lucifer, mga kapatid. Ganon si Lucifer. At napakaganda sana ang nangyari, mga kapatid. Muntik na sanang ma-influensyahan si Lucifer ng mga anghel. Habang nag-aawitan ang mga anghel sa langit. At si Lucifer din naman ay umaawit. Pagaman noong una, siya ay umaawit ng pakunwari. Ngunit nakaramdam siya ng isang hindi mawaring damdamin ng ganoon na lamang katinding pagmamahal sa kabisan. At siya ay nagkaroon ng matinding pagmamahal sa kadyusan sa pansumandali habang siya ay naroon kasama na sumasamba ng mga banal na anghel. Subalit muli siya napuspos ng pagmamalaki. Hindi niya kinilala ang kaloob ng Diyos. Ang kanyang kagandahan sa halip na kanyang itanyag na ito'y ibinigay ng Diyos ay kanyang tinanyag na parang kanyang sarili. Hindi niya kinilala ang kaloob ng Diyos. Mga kapatid, kung tayo ay mayroong mga kaloob sa iglesia, ano man ang ating mga kaloob sa iglesia, mahusay man tayo umawit, mag-aral, ano man yan ang kaloob, mahusay man tayo magbigay, magbibigay na naman ang mga kaloob na ibinigay ng ating Panginoon sa atin. Yan man ay material na mga bagay, espiritual na mga bagay. Ipapakilala natin na mayroong Diyos na nagbigay sa atin. Si Lucifer ay lumayo at nagasik sa mga anghel ng espiritu nang hindi magiging kontento pagkatapos ng pagsambang mo. Doon, kasama ng ibang mga anghel, siya ay kanyang binigyan ng mga ideya ang mga anghel ng hindi pagiging kontento sa pamahalaan ng Diyos. Kanyang ibinigay ang tinatawag na pag-aalinlangan sa gobyerno at kautusan ng Diyos. Hindi na, sabi ni Lucifer, hindi na kailangan ng mga anghel ang utos ng Diyos. Alam niyo kung ano ang kanyang katuwiran, kapatid, kung bakit hindi na daw kailangan ng utos ng Diyos? Ang sabi niya, sapagkat tayong mga anghel, tayong mga matatalino naman, sapat na ang ating karunungan na malaman natin ang mabuti at masama upang maprotektahan tayo sa paggawa ng masama. Kaya hindi na natin kailangan ang kautusan ng Diyos. Wow! Ganon katindi ang ginawang pang-linlang ni Satanas o ni Lucifer sa kanyang kapwa mga anghel. Hindi na natin kailangan yung church manual, hindi na natin kailangan yung mga bata sa iglesia o na natin sundigan. Hindi na natin kailangan yan. Yan ang lahat ay mga pagbilinda na sinasabi ni Lucifer, mga kapatid. Sa loob ng iglesia, minsan, ating bang naiisip na pagkaminsan maging ang ating pamahalaan, ang ating mga pastor, ay hindi na natin ginagalang ang mga kapatid. Minsan, ang pamuluan ng iglesia, pagkaminsan, hindi na rin natin ginagalang at sinasabi natin, huwag na natin gawin yan, hindi na natin kailangan na. Mapatid pagkaganoon, mag-ingat po tayo sapagkat yan ay hindi spirito ng Diyos. Sabi ng Biblia at ng mga sulat ni Ellen White, yan lahat ay spirito ng kaaway. Kung si Lucifer, ang sabi niya, kung siya daw ang mamumuno, ay magkakaroon ng malaking kabutihan, magkakaroon ng malaking pagbabago, at magkakaroon ng matinding kalayaan. Bibigyan ko kayo ng kalayaan, ang sabi ni Lucifer. Sa pagtatalaga kay Kristo, ang sabi ni Lucifer, nawala na ang ating mga kalayaan. Kasi doon sa konsilyo sa langit, nung pinanggap ang lahat ng mga anghel, ay diniklara ng Ama at ng Kadyusan na si Kristo ay dapat sambahin. Kaya sabi ni Lucifer, ngayon, na si Kristo ay diniklara bilang Diyos at dapat na sinasamba, ang sabi niya, inalis sa atin ang ating mga kalayaan sapagkat mayroong itinalaga na dapat sundin, dapat igalang, dapat sambahin. Kaya yung kalayaan na ating minimiti ay hindi pinagkakaloob ng Diyos, ang sabi ng Lucifer. Kaya sabi niya, sa akin kayo sumunod, magiging maganda ang pamahalaan
na aking ibibigay sa inyo. Sa totoo lang mga kapatid, wala naman naging pagbabago sa kalagayan o kapangyarihan ni Kristo. Bakit idiniklara ng Ama at ng Kadyusan si Kristo sa harapan ng anghel na dapat sa isang bahid? Ang dahilan lamang mga kapatid ay sapagkat naiinggit si Lucifer at mayroong maling pagpapalagay at pag-aangking pagkapantay niya kay Kristo. Ito ang dahilan mga kapatid kung bakit kinailangan na ideklara ang ating Panginoon ito'y dapat sambahin sa konselyo o sa harapan ng laksa-laksang mga anghel. Hindi dahil si Kristo ay hindi kapantay ng Ama o doon lamang si Kristo naging kapantay sa pagkakataong yun. Simula ang sabi sa aklat ng Mikas, ang ating Panginoon sa aklat ng Mikas, Kapitulo 5, talatang 2, ang ating Panginoon ay mula pa sa walang hanggan. Ganyan ang ating Panginoon. Kaya diniklara ang ating Panginoon na dapat siya ay dapat sambahin. Ginagawang mali ang paraan ng pagpapaliwanag ng mga kautusan ng Diyos. Ganito ang ginagawa ng Satanas, mga kapatid. Kapag ka mayroong mga pagpapahayag ng Diyos tungkol sa kanyang pag-ibig sa lahat ng kanyang mga nilalang, ay pinaliliwanag ito ng maling mga pagpapaliwanag. Ngayon mga kapatid ay mayroon din mga gumagawa ng ganito. Nung nakaraang Sabado mga kapatid, ay meron ako nakausap. Sabi niya sa amin, yan daw inyong ating logo daw, mga kapatid, itong ating logo, yung daw cross na nilagay diyan, yan daw ay nangangulugan ng pagpasakot sa Roma. Pagkatapos daw, yung apoy na tatlo, yan daw ay 666. Hindi na nabanggit yung tungkol sa Bible. Siguro sasabihin niya na yan ay mga aral ng Roma. Nakakatawa mga kapatid. Ang sabi ko nga sa kanya, wala kang karapatan ipaliwanag ang aming sariling logo. Kami ang mayroon lamang kapangyarihan magpaliwanag niyan sapagkat amin yan. Kapag ipinaliwanag ninyo yan, lalo na yan ay paninira, yan ay gawain hindi ng Panginoon. So, kahit sa kasalukuyan mga kapatid, mag-ingat tayo mga adults. Baka tayo din naman ay mabiktima nito. Na tayo rin mismo yung parang gumagawa ng gano'n. Ipinaliliwanag natin ng mali ang mga pahayag ng Diyos at iniiba natin. Ginagamit ang mga pahayag. At isa pa nito, mga kapatid, ito pa ang ginawa ni Satanas. Noong pong siya ay patuloy na kanyang inaakit ang mga kanyang kapwang anghel upang sumama sa kanya, ay kanyang sinikap na ang mga anghel na ito'y magsalita din kung ano ang kanilang nasa kalooban ng kanilang nadarama. At kapag ka ito ay pabor sa kanyang gusto, ay ang kanyang kinukuhang reference at sinasabi na mo, yung anghel na yun, tingnan mo si ganito. Payag na eh. Kaya patunay ito na hindi tama ang ating Diyos. Mga kapatid, ganun si Satanas. Gumagamit siya ng mga reference para lamang patunayan na siya ay tama. Sa patunayan lang mga kapatid, maging si Satanas ay gumagamit din ng Biblia. Kaya kailangan tayo mag-aaral ng Biblia, mga kapatid. Sapagkat pag hindi tayo mag-aaral ng Biblia, baka mas marunong pa sa atin si Satanas. Dapat mas marunong tayo kay Satanas, mga kapatid. Ginamit ang mga pahayag ito kung sang-ayon sa kanyang layunin bilang patunay na ang mga anghel ay hindi sang-ayon sa pamahalaan ng Diyos. Kapag ka po ang anghel na yan ay nagsalita na parang laban sa Diyos, ay sasabihin niya, tingnan mo, ang mga anghel talaga hindi na ayon sa pamahalaan ng Diyos. At ipinipilit niya kailangan magkaroon ng reforma. Ipinipilit niya kailangan magkaroon ng pagbabago sa ayusan at kautusan sa langit sa ikatatag ng banal na pamahalaan.
Sabi niya, kailangan magbago talaga. Kailangan mabago ang ating patakaran dito sa langit. Tingnan mo, may kaguluhan. Kapag may kaguluhan na nangyari, siya naman ang gumawa, ibibintang niya sa Panginoon. Ganun si Satanas, kapatid. At samantalang palihim na nagbubuo ng hidwaan at paghihimagsik, pinalalabas niya na ang kanyang tanging layunin ay maitanya ang katapatan, pangalagaan ng kaayusan at kapayapaan. Tingnan ninyo mga kapatid, ang ginagawa ni Satanas, ni Lucifer sa langit, sa panahon ng kanyang pagre-rebuilding. Sabi niya, ang layunin ko lang naman pangalagaan ang kagandahan dito sa langit. Wala naman akong layunin, ito'y sila. Pero sa totoo lang, ang talagang layunin ni Satanas ay wasakin ang gobyerno ng Diyos. Mga kapatid, kilala natin ang ating mga sarili. Kung tayo ay may mga layunin sa iglesia, kung tayo ay may mga layunin sa gawain ng Panginoon, siguraduhin po natin mga kapatid na talagang totoo ang layunin niya. Na yan ay sa kabubuti ng iglesia. Nababasa tayo ng ating Panginoon Diyos. Alam ng ating Panginoon kung ano ang nasa ating isip at kung ano ang ating mga layunin. Hanggang sa sandaling ito, sa mga panahon ito, mga kapatid, aking binabasa na kung saan mayroong palihim na ginagawa si Satanas doon po sa langit, ay maayos naman ang kalagayan ko. Wala pang aktual na mga sabihin natin pahayag o kaya yung hayagang pagpapahayag ng pagiging hindi kontento ng ibang mga anghel. Sila ay may ganap na katahimikan sa kaayusan ng tinatag ng Diyos. Ngunit sila ngayon, sa mga panahong ito, sa mga panahong iyon, na kanyang hinihimok ang kanyang kasamahang mga anghel, ay hindi na nasisihan sapagkat hindi nila mapangkimasukan ang di masusing mga payo ng Diyos. Hindi sila nasisihan sa kanyang layunin sa pagtataas kay Kristo na impluwensyahan ngayon ni Lucifer ang kanyang mga kasamahang ibang mga anghel. Ganon katindi ang ginawa ni Lucifer, mga kapatid, na pati ang kanyang kasamahang anghel ng mga walang dungis at walang kasalanan ay kanya na ngayong na-impluwensyahan, mga kapatid. Ang misyon nito, mga kapatid, lahat ng ating ginagawa ay nakaka-influensya. Ito man ay mabuti o ito man ay masama. Sa dakilang kaawaan, ayon sa kanyang banal na likas, tiniis po ng Diyos si Lucifer. Tiniis ng Diyos. Pinadalan siya ng mga anghel upang kausapin si Lucifer na magbago. Upang si Lucifer ay papanumbalikin sa ating Panginoong Diyos at sumambabuli sa Diyos. At huwag na siyang mag-rebelde pa. Pero sa halip na si Lucifer ay bumalik sa Diyos, alam po ninyo kung anong pumasok sa kabuti ni Lucifer? Ito po yun. Si Lucifer ay nakubinsing siya ay si Lucifer ay nakubinsing na ang pagiging matiisin ng Diyos ay ito'y patunay sa kanyang sarili na nang higit niyang kagalingan. Sabi niya, kaya lang naman nagtitiis ang Diyos kasi mahusay talaga ako, magaling. At mayroon siyang kaisipan, konklusyon, na balang araw, ang lahat ng mga anghel ay sasama sa kanya. Lahat ng mga intelligent beings galing sa iba't ibang mga sanlibutan ay sasamba sa kanya. Yun ang nasa kanyang kaisipan, mga kapatid. Pero bago pa yan nangyari, mga kapatid, noong pong si Lucifer ay kinukumbinsi pa lamang ng mga anghel. Noong una, siya naman ay nakumbinsi. Siya naman ay nalaman naman niya na talagang siya ay mali. Si
Si Lucifer ay nakubinsing siya ay nasa pagkakamali. Nakita niya ang Panginoon ay matuwid sa lahat ng niyang daan at mapagbigay sa lahat niyang mga gawa. Nalaman niya ito. Muntik na niyang marating ang pasyahan upang manumbalik, subalit pinigilan siya ng pagmamataas. Ito ang dahilan bakit hindi nakapanumbalik si Lucifer. Pinigilan siya ng pagmamataas. Kapatid, ito po yun. Kapag nalaman natin na tayo ay mali, huwag na tayo magmataas. Alam naman na natin na tayo ay mali. Magsisi na tayo. Sabihin natin sa harapan ng Panginoon, Panginoon, ako talaga ay nagkamali. Kung tayo po ay nagkamali sa harapan ng Iglesia, kung maaari, sabihin natin. Sabihin natin sa ating kapwa, kung tayo nagkamali sa Kanya, huwag na natin ipagtanggol ang ating mali. Sapagkat ang pagtatanggol sa ating mali ay pinalala lamang natin ang ating mga pagkakamali at lalo lamang natin pinatitigas ang ating puso at lalo lamang tayo nagkakasala sa harapan ng ating Panginoon Diyos. Muntik na sana niya marating ang kapasyahan upang manumbalik. Subalit pinigilan siya ng pagmamataas. Tinukoy ni Lucifer ang pagiging matiisin ng Diyos. Sabi niya bilang patunay daw na siya ay magaling, mahusay talaga siya. Kaya ang Diyos natatakot. Kaya ito, matiisin ng Diyos. At sa pagkakataong iyon, mga kapatid, sinirado ng Panginoon ang pagkakataon. Pinamili ng Panginoon si Lucifer. At doon nagpasya si Lucifer. Lubos niyang tinalaga ang sarili sa paghilimag siya. Si Lucifer, na dating light bearer, ngayon ay naging Satanas. Tinawag siyang adversary, kaaway ng Diyos. Tinatakan niya ang kanyang sarili. Siya mismo ang naging dahilan kung bakit siya naging Satanas. Ang Diyos ay hindi lumikha ng Satanas. Ang nilikha niya ay si Lucifer. At si Lucifer ang lumikha kay Satanas. Nilikha niya ang kanyang sarili upang maging Satanas. Kailanman ang Diyos ay hindi gumawa ng masama. Kaya nagkaroon ng Satanas sapagkat pinili ni Lucifer na siya ay maging Satanas. Ang mga tapat ng anghel, ito pa mga kapatid, habang si Lucifer ay hayagan ng kanyang inangkin na siya ay lumalaban sa Diyos, ay kanyang tinuringan ang mga tapat na anghel bilang mga aliping nadaya. Sabi niya, kayo naman ay mga nadaya. Sabi niya, mga kapatid, alam na alam niya na siya ay mandalaya, siya ang nagdadaya. Pero yung mga alipin o ang mga tapat na anghel ng Diyos ay siya pa ang kanyang pinagpuntunan na sila daw ay mga alipin na nadaya. Ganyan katindi si Satanas, mga kapatid. Pinayuhan ng mga banal anghel si Lucifer at ang kanyang mga banal at ang kanyang mga nadaya. At sa pagkakataong iyon, wala nang pag-asa si Lucifer sapagkat nasarado na para sa kanya ang kaligtasan. Ngunit ang mga banal na anghel na kanyang nadaya ay mayroon pa sanang pagkakataon. Marami sana sa kanila ang handang magsisi. Pero alam niyo kung anong ginawa ni Satanas, mga kapatid? Sa panahon ito, sila Satanas ng pangalan ni Lucifer. Ay sabi niya, malayo na raw ang nararating. Sabi niya, malayo na daw ang inyong nararating. Kung malayo na ang inyong nararating, malayo na kayo masyado sa Panginoon upang kayo makabalik pa. Huwag na kayong bumalik pa. Ang Diyos ay hindi na magpapatawad sa inyo. Aalisan lang kayo ng kapangyarihan at ng karangalan. Ibababa lang kayo sa posisyon. Ganoon ang sabi ni Lucifer. At ang tanging nyo na lamang magagawa para mapabuti ang inyong kinabukasan ay paglaban ang paglaya at makamtan ang karapatan na ipinagkain sa inyo ng Diyos. Ganun ang ginawa ni Lucifer, mga kapatid. So ito naman mga anghel, nauto naman ni Lucifer. Sapagkat napakahusay naman ang salita. Itong si Lucifer, mga kapatid.
Kung kanila lamang pinakinggan ang babala, sila sana ay nakalaya mula pa sa patibong ni Satanas. Subalit ang pagmamataas, pag-ibig sa kanilang leader, at ang pagnanasa ng kalayaang walang hanggan ay pinahintulutan nilang manaig, at ang pag-uusap ng banal na pag-ibig at kaawaan ay ganap na itakwil. Hindi sila nakinig sa mga payo ng Diyos na sinabi ng mga banal na sa kanila. Kaya sa pagkakataong yun, sila ay natatakan at wala na silang pagkakataong pa magkaroon ng kaligtasan. Mga kapatid, kapag nalaman natin na tayo naman ito, kagaya nitong mga banal na mga, at gusto nating lumapit sa Diyos, sabi ni Jesus, kailanman ay hindi ko kayo itatakot. At ang ating Panginoong Jesus nga ay nananawagan sa akin na lumapit kayo sa akin, kayong mga nabibilit ang luha, at kayo aking kapagpapalan. Ngunit ang katanungan na naiiwan sa ating ngayong gabi, bakit ipinahintulot ang kasalanan? Bakit nga ba ipinahintulot ang kasalanan? Bakit hindi na lang agad pinatay si Lucifer? Alam naman ng Diyos na mayroong hindi gagawing kasamaan ng Lucifer na ito. Di ba ninyo naisip, marahil ang ilan sa inyo ay mag-iisip? Siguro tinisan na lang talaga si Lucifer at ginawa ko, tinapon niya sa kalawakan, tapos wala ng Lucifer, patay na. Parang sinasabi natin, mas marunong pa tayo sa Diyos, mga kapatid. Alam niyo, ang aking team ngayong gabi ay ganito, we must trust God's government and judgment. Pagtiwalaan natin ang gobyerno ng Diyos at ang kanyang mga pamamahan, ang kanyang pag-uusap, sapagkat ang Diyos ay matuwid-Diyos. Ito mga kapatid ang dahilan kung bakit hindi o kaya bakit hindi ka agad pinatay ng Diyos si Lucifer at ipinantulot niya pa ang kasalanan. Kinakailangan na makita ng Diyos o makita hindi ng Diyos na saan sinuhod kung gaano masama si Satanas. Ang sabi doon sa ating binabasa ng aklat, yung Patriarchs and Prophets, God permitted Satan to carry forward his work until the spirit of this affliction ripened into active revolt. It was necessary for his plans to be fully developed that their true nature and tendency might be seen by all. Ito ang rason kung bakit ipinahintulot ng Diyos ang kasalanan. Gusto ng Diyos na makita ang pagre-rebelde ni Satanas ng sinuko. All his acts, tandaan natin mga kapatid, ang sabi ni Ellen White, all his acts will so fraught with mystery that it was difficult to disclose to the angels the true nature of his work. Maging ang mga anghel ay hindi pala talaga nila alam, hindi nila maintindihan, hindi nila maunawaan kung ano ba talaga ang nature, ang likas ng gawain ito ni Satanas. Until fully developed, it could not be made to appear. The evil thing, it was his disaffection would not be said to be rebellion. Kung si Satanas, mga kapatid, ay pinatay agad, ay hindi makikita na ang kanyang ginawa pala sa langit ay isang uri ng pagre-rebelde. Kaya hindi ka agad pinatay si Lucifer. Satan claimed that it was his own object to improve upon the statutes of Jehovah. Therefore, God permitted him to demonstrate the nature of his claims. His work must condemn him. Satan had claimed from the first that he was not in rebellion. The whole universe must see the deceiver and mask. Ito ang dahilan mga kapatid. Sabi kasi ni Lucifer, hindi naman ako nagre-rebelde. Ako naman ay gusto ko lang ang kagandahan at kayusan dito sa langit. Kaya hinayaan ng ating Panginoon na itong pagre-rebelde na ito ni Lucifer ay makita ng lahat. At mayroon pang sinabi si Ellen White, mga kapatid, sa huling bahagi ng chapter 1. Sabi niya, ang panghihimagsik ni Satanas ay magiging isang aral para sa buong sansinuko. Sa lahat ng mga panahong darating, isang tuloy-tuloy na patutuos sa likas ng kasalanan at sa ibubungan nito, ang pagpapatupad sa pamumuno ni Satanas, ang
sa tao at sa mga anghel ay magpapahayag kung ano ang binubunga ng sa isang tabi sa banal na autoridad. Iyon ay magpapatutuo na kaugnay ng pagkakaroon ng pamamahala ng Diyos ay ang mabuting kapakanan ng lahat ng kanyang nilikha. Sa ganoong paraan, ang kasaysayan ito ng kapilakilabot na eksperimento ng panghihimagsik ay magiging patuloy na pang-abay o panggabay sa lahat ng mga banal upang iiwas sila mula sa panlilinlang tungkol sa likas ng kasalanan, upang iiwas sila mula sa paggawa ng kasalanan at sa pagdurusa sa kabayaran. Ito ang dahilan, mga kapatid, kung bakit ipinagdulot ng Diyos ang kasalanan. Upang ang gawa na iyon sa Satanas ay hindi na natin kailanpaman susunod. Ang pagmamataas ni Satanas, ang kasalanan ay hindi na natin mamahalin, bagkus ito'y ating makukutan. At ang sabi ni Ellen White, kapag tayo po ay naligtas, mga kapatid, wala namang isa sa atin ang magtatangka pang gumawa ng kasalanan. Dahil sa kasaysayan ito na nagawa at nangyari sa San Isidro. Ito ay para sa ating kabutihan sa makatuwid. Ito ay para sa ating ikabubuti upang mahalin natin ang Diyos ng bukal sa ating mga puso, upang mahalin natin ang Diyos hindi dahil sa tayo takot ng impyerno, hindi sa tayo ay takot na tayo ay sumpay ng Diyos, hindi dahil sa tayo ay takot o walang trabaho, hindi sa dahil tayo ay takot na magkaluloko ang pamilya. Hindi yun, mga kapatid. Tayo ay susunod sa Diyos sapagkat mahal natin ang Diyos, sapagkat ganoon na lamang ang ating pagtitiwala, ang ating pananampalataya sa Kanyang pag-ibig at sa Kanyang kadakilaan. Ito ang dahilan, mga kapatid, kung bakit pinagdulot ng Diyos ang kasalanan, sapagkat nakikita ng Diyos sa dating panahon ang Kanyang mga likod, kayo at ako, kung tayo ay maligtas, kailanman ay hindi na natin iisipin pa na gumawa pa ng kasalanan. At kahit ngayon, sana, mga kapatid, dahil po sa storyang ito ng pagbagsak ng kaaway, ay huwag na natin siyang sundin. Huwag na natin siyang sundan, mga kapatid. Kapag ang banal na Espiritu ay nananawagan sa atin, kapag alam natin na tayo naman talaga ay kasalanan, at mayroon naman talaga tayong ginagawang kasalanan, na sabi ng Biblia, mga kapatid, sa aklat ng Hebreo, huwag na natin papagmatigasin ang ating mga puso. Sapagkat pagka ang puso natin ay tumigas, at hindi na tayo magsisi doon sa ating mga ginagawang mga kasalanan, ito ang tinatawag na kasalanan laban sa banal na Espiritu. Hindi na tayo mapapatawad kailanman. Kaya kapag ang ating Panginoon Diyos ay nanawagan, sabi sa atin, huwag na natin papagmatigasin ang ating mga puso sapagkat siya po ay nananawagan. Sabi niya sa chapter 4 verse 7 ay aklat ng Hebreo sa huling bahagi, ngunit kung marinig ninyo ang kanyang tinig, huwag ninyo papagmatigasin ang inyong mga puso. Pagpalaan na tayo.